Magsasampa ng reklamo sa isa't isa sina Elias JTV at Beverly Pumikpik labad-labad. Si Elias JTV o Elias Linucan Jr. sa tunay na buhay, ang reggae singer at popular social media personality mula sa Mindanao. Si Beverly Pumikpik labad-labad naman ang talent manager ni Elias. Nakapanayam ng pep.ph si Beverly nitong Huwebes ng gabi, August 7, 2025. Doon ay sinabi niyang estafa at breach of contract ang mga reklamong isasampa niya laban kay Elias dahil umano sa mga unpaid commission at pagtanggap ng shows ng reggae singer at mga kabanda nito. Anya, nag-bypass kasi sila. 2 weeks na silang nag-direct collect sa client. Hindi po sila allowed mag-collect. Saka walang turnover na pera si Elias sa management. Sa listahang ipinadala ni Beverly sa pep.ph, 1.7 million pesos ang halaga ng perang sinisingil niya mula sa kanyang talent. Ibinalita ng pep.ph na nakatakdang maghain ng reklamo si Beverly laban kay Elias sa korte ng Maynila sa susunod na linggo. Nag-umpisa ang talent manager relationship nina Elias at Beverly noong April 2, 2025. Ngunit nagkaroon ng lamat ang dating magandang pagsasama nila dahil, ayon kay Beverly, pinagsiselosan umano siya ng live-in partner ni Elias na si Abigail Cariquitan. Ayon sa ulat ng pep.ph, hindi natuloy ang guesting ni Elias sa programang Fast Talk with Boy Abunda noong July 10, 2025. Sinabi ni Beverly na hindi sumakay ng eroplano si Elias dahil hindi umano ito pinayagan ni Abigail na umalis sa bayan nila sa Mindanao. Bago nangyari ang naudlot na guesting ni Elias sa programa ni Boy Abunda, ay hindi rin niya sinipot ang panayam sa kanya ng ABS-CBN. Ayon kay Beverly, pinili umano matulog ng kanyang alagang reggae singer. Lalong lumaki ang hidwaan sa pagitan nina Elias at Beverly dahil, ayon sa ulat ng pep.ph, nagsadya ang reggae singer at ang mga miyembro ng kanyang banda, kasama ang kanilang abogado, sa Kidapawan City Regional Trial Court nitong Huwebes ng hapon, August 7, 2025, para mapawalang bisa ang kontrata nila kay Beverly. Ang mga reklamong isinampa nila laban kay Beverly ay declaration of nullity of contract and/or cancellation of contract, accounting, damages, and attorney's fees with prayer for issuance of TRO and/or preliminary injunction. Essentially, our stand is the contract is void, not only voidable. Meaning, anong ibig sabihin yan? Wala pong visa itong kontrata po na napirmahan ni Elias dahil po yung kontrata po na iyon ay walang consideration. When you sign a contract with a very well-known artist, there are 3 elements. Cost, object, consideration. Was there a cost? Yes. Was there an object? Yes, but there was no consideration. So therefore, we feel that there was no contract at all since one of the essential elements is missing, is absent. So therefore, it is void. Second, it was likewise, there was also dolo causante. What is the meaning of that? There is fraud in the causation of the contract. There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning and it should be stopped. Okay. Pumirma po kasi nag-monitor daw sila kay magbabantay na mag-file daw ng cyber libel. Let's get it on! Bantayan niyo ako! Okay. So, kasi napilitan lamang kami mag-file talaga because we were hoping na something would intervene na pero nagpadala pa sila ng nagpakandak pa sila ng press con kagabi, ang anghang ng mga salita po. Oo, at tinakot pa kami. Naku, taga North Cotabato ito, taga Davao del Sur ako. Takutan ng gusto niyo. Dito tayo. Oo, kami walang takutan. Nag-file na lang agad kami ng kaso after, of course, sending a demand letter to, Beverly. Is a demand letter a legal requirement? No. Why? Because when the contract is void, there is no need for a demand letter. Yet, we sent a demand letter. As to whether or not she was duly informed by her staff, that's their problem, not our problem. Nanghinga ng reaksyon si Beverly sa reklamo ni Elias at ng band members nito laban sa kanya. Sabi niya, malabo po yan. Complete receipt po ang management.
Hindi naman nagpakita ng pagkabahala si Beverly kasi, ayon sa kanya, wala raw siyang galit dahil business is business. Matatandaang noong Miyerkules, August 6, 2025, ay nagpatawag ng press conference si Beverly, kasama ang kanyang mga abogado, para talakayin ang possible legal action laban kay Elias. To make a long story short, upang ipaalam po sa madlang people na meron pong kontrata, ito ay binaviolate ni Elias. Notwithstanding repeated verbal notices from us, from Attorney Ivan, na in-house counsel ni Beverly, patuloy po rin yung paglabag niya sa kontrata. So, eto po ang steps na ginawa namin. First of all, to give the general public knowledge and information, nag-publish po kami ng notice and warning to the public sa dalawang very widely circulated newspapers, isang broadsheet, yung Manila Bulletin, at isang tabloid, itong Bulgara. Wera pa po yung magiging liability ni Elias sa pagbasa o paglabag ng kontrata, which is a matter between him and Beverly. Yung mga tao na makikipagkontrata kay Elias will be liable under the law. Sa batas po natin, may provision ng civil code called tortious interference with a contract. We want to make it clear that any person contracting with Elias will be taken to court for tortious interference of a contract. Pananagutin po namin siya, papabaliwala namin yung kontrata, pagbabayari namin siya, hihingi po kami ng TRO at injunction para hindi po matuloy yung usapan nila ni Elias. Unless makipag-coordinate po sila. So, sana po maliwanagan ng publiko, kung talagang gusto niyo kunin si Elias, wala naman pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Pagka hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Bukod na ididemanda ni Beverly si Elias. At ang sabi naman ni Beverly, ito mabait eh. Sabi niya, wala namang problema kung makikipag-usap si Elias sa kanya. Natinrato niya na parang kapatid. Baka lamang misguided si Elias, baka may nanunulson, baka siya ay medyo nalunod ng konti sa kanyang konting katanyagan, sa kanyang konting kasikatan, baka akala niya kung ano na yun, baka hindi niya alam sa mundo ng showbiz. Hindi pwedeng magaling ka lang, sikat ka lang ngayon. Kailangan may management, may isang grupo nagsusustain yan. Huwag muna po tayong magpaka-pride na yun pagka nag-uumpisa pa lang po tayo. I've seen so many artists, sumikat sandali, naging sutil, nagkaroon ng sungay, ayun, kamuting kahoy silang lahat ngayon. So sana huwag mangyari kay Elias yun. Sapagkat, the pride of Mindanao yan. Sabi nga nila, natutuwa tayo na may isang simpleng taong katulad niya na sumikat, pero huwag niya sana kalilimutan kasi may kasabihan nga tayo, ang tumakbo ng batulin kapag matinik ay malalim. Talagang magiging malalim pong tinik niya kapag hindi po siya nakipag-usap. Thank you po. Samantala, nakatakda sa susunod na buwan ang US tour ni Elias JTV. Ngunit pinangangambahang magkakaroon ng problema ang pagtatanghal nila sa Amerika dahil sa kabuluhang nagaganap ngayon sa kanila ni Beverly.